Makinig ka muna, si Madam Luna ang bahala. Dear Madam Luna, ako nga pala si Raquel. 27 taong gulang at kasalukuyang nakatira dito sa lungsod ng Valenzuela. Kasama ko ang aking asawa na si Nick at halos kaedad ko lamang siya. 2 taon na kaming mag-asawa at sa kasalukuyan ay kasama namin sa iisang bubong ang kanyang tita Loida at kapatid na si JP. Isa siyang merchandiser samantalang isa naman akong cashier sa isang mall na pinasukan ko. Naisip kong ilahad sa iyong programa ang aking kwento upang sa huli ay kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Ang aking buhay pag-ibig ay nagsimula nang makilala ko si Nick. Tara na Loida, sabay na tayong umuwi. Aniya. Ano ka ba Nick? Talagang pinuntahan mo pa ako dito no para ihatid? Paninita ko sa kanya. Oo naman, gusto ko kasing malaman kung saan ka nakatira. Ay, grabe ka. At bakit? Naliligaw ka ba? Pabiro kong tanong. Bakit? Basuma ba? Dalaga ka naman at binata naman ako. Muli niyang sagot. Oo nga, pero wala pa sa isip ko yung mga bagay na yan eh. Bakit naman? Hindi ka pa ba nagkakanobyo? Muli niyang tanong na tila ba nangungulit na. Hindi pa. Hindi dahil sa ayaw ko kung hindi marami akong mga kapatid na umaasa sa akin. Napalunok naman siya sa narinig, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa akin. At nang sumakay ako ng jeep, ay bigla rin siyang sumakay na labis kong ikinagulat, ngunit wala naman akong nagawa. Lumigaw siya ng halos 4 na buwan at di nagtagal ay sinagot ko na nga si Nick. Magiliw at palaging malambing sa akin si Nick, isang bagay na labis kong nagustuhan sa kanya. Oh, bakit narito ka? May pagtataka kong tanong. Diba, sabi ko, susunduin kita. Birthday kasi ng tita ko ngayon at gusto kong makilala mo siya. Naku, oo nga pala, nakalimutan ko. Sige, pero hindi pa namin uwian eh, maya-maya pa. Sige, maghihintay na lang ako sa'yo sa labas. Aniya. Napatango na lamang ako at lumipas pa ang 1 oras at nag-out na rin ako sa aking trabaho. At nakita ko nga si Nick na matyagang naghihintay. Mabilis naman kaming nakarating sa kanilang bahay. Tita Loida, si Raquel ho, girlfriend ko. Pakilala niya sa akin. Magandang gabi ho, happy birthday nga ho pala. Tumango lamang ito at hindi umimik, ngunit hindi ko alam kung bakit. Iniisip kong baka pagod lang o talagang hindi siya palangiti. Galit ba sa akin ang tita mo? Tanong ko sa BF kong si Nick. Ha? Hindi. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Pagtataka niyang tanong. Bakit parang galit yata siya? Hindi kumikibo. Napatawa naman si Nick sa tanong kong iyon. Naku, ganyan lang talaga si tita. Masanay ka na sa kanya. Siya nga pala, siya si JP, ang kapatid kong bunso. Hello? Bati ko sa bata. Nginitian naman ako ng batang lalaki na sa tingin ko ay nasa 6 na taong gulang na. Lumipas pa ang 4 na buwan naming relasyon, Madam Luna. At sa pagkakataon na to, ay mas napamahal pa sa akin si Nick. Hanggang sa humantong kami sa hindi pa sana dapat mangyari. Nick, natatakot ako. Sabi ko na puno ng kaba. Bakit? Baka iwan mo na ako, ngayong nakuha mo na ako. Ano? Huwag ka mag-alala Raquel, hindi kita iiwan. Pananagutan ko nangyari sa atin. Baka kasal tayo kahit sa West lang. Sagot niya, kaya matapos ang 3 buwan ay nagpakasal na nga kami sa West. Tumira kami sa bahay nila sa Valenzuela. Kasama ang madrasta niyang si Tita Loida at kapatid niyang si JP. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, umuwi na lang kaya kami sa probinsya ni JP, Nick? Sabi nito.
Ho? Bakit ho? Gulat na tanong ni Nick. Napatingin naman sa akin si Tita Loida bago muling nagsalita na parang naiinis. Ngayong nag-asawa ka na, baka kasi kalabasan na kami dito ng kapatid mo. Malungkot nitong sambit. Napangiti naman si Nick sa narinig mula sa kanyang madrasta. Naku, hindi ho tita. Huwag kayong mag-alala kay Raquel. Babait ho yan. At saka, inabilin ho kayo ni Itay sa akin bago siya namatay. Sagot naman ni Nick. Hindi naman ako makasagot sa kanilang usapan, Madam Luna. Dahil ang totoo ay wala namang problema sa akin. Ang pakiramdam ko nga siya ang parang malayo at naiinis sa akin. Lumipas ang ilang buwan at hindi rin nagbago ang pakikitungo sa akin ng kanyang Tita Loida. Lagi siyang masungit sa akin at hindi ako pinapansin. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa aming sala, ay dumating si Nick. Galing sa kanyang trabaho at hinanap niya kaagad si Tita Loida. Dasan si Tita Loida? Nasa itaas, nagpapahinga. Bakit? Kaya nga, nagsabi kasi sa akin kanina na masakit daw ang ulo niya. Aniya. Kinuha ni Nick ang dala niyang pansit at isinalin sa pinggan. Pagkatapos ay umakyat ito sa itaas, sa kwarto ng kanyang madrasta upang dalhan ito ng pagkain. Kinabukasan ay maagang nagising si Nick. Naabutan ko siya sa aming kusina na nagluluto. Oh, gising ka na pala. Pag-almusal ka na dyan. Dahil handa ko na rin ang baon mong pagkain. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ka ba papasok? Hindi na muna. Walang mag-aalaga kay tita. Kaya hindi kita masusundo sa trabaho mo mamaya. Sige, okay lang. Habang tumatagal na nakatira ako sa bahay na yon, ay unti-unti kong nakita na para bang may kakaiba sa kanilang pagsasama. Ngunit ayokong mag-isip ng masama sa aking asawa sapagkat mahal na mahal ko siya at buo ang tiwala ko sa kanya. Kaya't ipinagwalang bahala ko na lang ang lahat. Hanggang isang araw, hindi ka ba papasok, Nick? Nagluto na ako ng almusal mo. Tanong ko. Hindi siguro, mahal. Masama pang pakiramdam ko Ikaw naman kasi sobrang sipag mo sa trabaho. Pumasok na lamang akong mag-isa sa aking trabaho. Ngunit pagsapit ng tanghali, ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking ulo. Kaya't nag-half day na lamang ako. Pag-uwi ko ng bahay, ay walang tao sa aming sala. Marahan kong pinihit ang doorknob at nakabukas naman ito. Pumasok ako sa loob at nagulat naman ako dahil sa tahimik ang buong kabahayan. Nasa school nga pala si JP. Baka hinatid siya ni Nick sa paaralan. Bulong ko sa aking sarili. Marahan akong umakyat sa aming hagdan dahil alam kong nagpapahinga si Tita Loida. Magpapahinga na lang din muna ako sa aming kwarto. Sabi ko, magkatapat lang ang mga kwarto namin sa itaas. Papasok na sana ako sa kwarto namin ni Nick nang marinig ko ang mahinang ungol ng isang babae. At laking gulat ko nang makita ko sa bahagyang nakasiwang na pinto ang nangyayari sa loob ng kwartong yon. Kapwa walang mga saplot sina Tita Loida at ang aking asawang si Nick. Samantalang halos mapatirik na ang mga mata ng kanyang madrasta sa kanyang ginagawa. Napasandal ako sa dingding at hindi nakaimik. Muli akong sumilip sa nakaawang na pinto at doon ko nakita ang mabilis na pagtaas-baba ng bewang ng aking asawa sa ibabaw ni Tita Loida. Mabilis ding pumatak ang aking luha, kung kaya't nagmamadali akong lumabas nang hindi nila namalayan. Gabi na nang ako'y umuwi ng araw na yon at halos hindi ko kinausap si Nick. Isang buwan ang lumipas, Madam Luna, at dala-dala ko pa rin sa aking dibdib ang natuklasan ko. Ngunit wala akong lakas ng loob na ipagtapat ito sa kanya. Kaya't kahit nasasaktan ako, ay patuloy pa rin akong nakisama. Natatakot akong tuluyang mawala sa akin si Nick dahil mahal na mahal ko siya. Nais kong siya na ang maging una at huling lalaki sa buhay ko. Isang malamig na gabi, habang malakas ang patak ng ulan sa paligid. Bigla akong naalimpungatan at nang yakapin ko ang aking asawa dahil sa lamig ng aking nararamdaman, ay nagulat ako na wala pala siya sa aking tabi.
Bigla akong kinutuban, kaya agad ako nagpunta sa kwarto ni Tita Loida. Naabutan ko silang walang damit na pang-itaas at marahan na hinahalikan ni Nick ang kanyang dibdib. At doon na sumabog ang aking galit, Madam Luna. Kaya't sinugod ko na sila. Mga walang hiya kayo! Sigaw ko. Agad silang napalingon sa akin at pinagsasuntok ko naman ang aking asawa sa kanyang dibdib nang ako ay makalapit. Sandali lang Raquel. Pwede bang makinig ka muna bago ka magalit? Awat sa akin ni Nick habang hawak niya ako sa dalawang braso. Hindi ko naman mapigil ang aking pag-iyak dahil pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako ng buong mundo. Ngunit ang hindi ko alam ay may mas nakakagimbal pa pala silang lihim. Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? Tanong ko. Matagal na, Raquel. Wala ka pa rito. Ay magkasiping na kami sa kama. Sigaw ng kanyang madrasta. Tita Loida. Tigil ni Nick. At bakit, Nick? Panahon na para malaman niyang totoo. Anong totoo? Anong totoo, Nick? Magsalita ka. Nanlumo si Nick sa pagpigil sa akin. Ngunit mahina pa rin na nagsalita. Raquel, ang totoo. Anak namin ni Tita Loida si JP. Pagtatapat niya at parang malakas na boses ito na umalingaw-ngaw sa aking tenga. Ang anak ko lamang sa kanyang itay ay si Risa, ang kapatid niya na nasa probinsya. Sabi ng kanyang madrasta. Tumalikod akong umiiyak, Madam Luna. At pakiramdam ko ay mas malakas pa ang pagpatak ng mga luha ko sa ulan na kasalukuyang bumubuhos. Nakatulog ako sa ganoong sitwasyon. Umaga, desidido na akong lisanin ang bahay na yon. At sa pagbaba ko sa hagdan ay ang mukha ni Nick ang aking nabungaran. Ngunit hindi ko siya kinausap. Saan ka pupunta, Raquel? Matigas niyang tanong. Wala ka ng pakialam kung saan man ako magpunta. Galit kong sagot. Pero Raquel, mag-usap muna tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Nick. Hinawakan niya ako sa dalawang balikat at nagtama ang aming paningin. Meron Raquel. Pamimilit niya at kinuha niya ang laman ng kanyang bulsa. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig sabihin ito. Sabi niya na nakatitig pa rin sa akin. Nagulat ako sa aking nakita. Hindi ko alam na naiwan ko pala sa CR nung isang araw ang aking pregnancy test. Totoo ba? Buntis ka? Seryoso niyang tanong. Napahikbi na lamang ako, sabay nagpaliwanag sa kanya. Buntis ako, Nick. Yan sanang sorpresa ko sa'yo. Ngunit hindi ko akalain na. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Patawarin mo ko, Raquel. Mahal kita. Ngunit mahal ko rin si Tita Loida. At hindi ko kayang mawalay kay JP. Ngunit mas hindi kita mapapayagan na bumalik ka pa sa iyong pamilya dahil ikaw lamang inaasahan. Sabi niya. Kung talagang mahal mo ko, ay tanggapin mo kung sino ako, pati ang aking mga pagkakamali. Patuloy niya. Hindi ko alam ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Mahal kita at ang ating magiging anak. Darito ko para suportahan kayo kung mananatili ka lamang dito, Raquel. Patuloy pa niya. Sa huli ay napaisip na rin ako, Madam Luna. Inisip ko kung paano ko nga babubuhayin ang aking magiging anak. Gayong patuloy pa rin ako nagsusustento sa aking pamilya. Isa pa ay mahal na mahal ko si Nick at hindi ko kayang mawalay sa kanya, lalo na at magkakaanak pa kami. Nanatili ako sa piling ng aking asawa at ni Tita Loida. Nakahati ko sa kanyang pagmamahal. Bawat gabi na wala siya sa aking tabi, ay alam ko kung nasaan siya nakasiping. At ang mga halinghing na iyon sa kabilang dingding ay parang patalim na sumusugat sa aking puso. Bawat ungol ay nasasalabin ko sa aking isip ang nangyayari sa loob ng kanilang kwarto. Masakit para sa akin dahil alam ko nagkakasala na rin ako sa aming ginagawa. At ang mga bagay na to ay hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa aking mga magulang sa tuwing binabagabag ako ng aking konsensya.
Lalo na sa tuwing naaalala ko ang sinabi ni inay. Baswerte ka sa iyong asawa at anak. Mahalin mo sana sila at panatilihing malinis ang inyong kasal at pagsasama. Wika ni inay. Kaya't ito ay nag-iiwan sa akin ng isang tanong. Kung hanggang kailan nga ba ako papayag sa nakakadiri na relasyon na ito at mananatili sa isang kasalanan. At paano ko ipagtatapat sa aking mga magulang ang lahat? Nakasalo ko sa isang pag-ibig ang madrasta ng aking asawa. Lubos na gumagalang. Raquel ng Valenzuela City. Raquel, walang babaeng handang tumanggap ng ganitong uri ng sakit. Ang manatili sa isang relasyon na paulit-ulit kang sinasaktan. Binabasag ang dangal mo at unti-unting inuubos ang pagkatao mo. Hindi yun pag-ibig. Hindi rin kasalanan ng piliin ang sarili. Lalo na kung ang kapalit ng pananatili ay habang buhay na pagdurusa. Ang isang anak ay hindi dapat maging dahilan para manatili sa isang maling sitwasyon. Mas kailangan niya ng isang inang buo ang loob, may dignidad at may lakas ng loob na pumili ng tama kahit mahirap. At ngayon mga munis, kung kayo ang nasa kalagayan ni Raquel, mananatili ba kayo para sa anak at sa lalaking mahal ninyo? O pipiliin ninyo ang sarili kahit masakit at nakakatakot? I-comment lang ang masasabi at maipapayo ninyo sa ating comment section. Ang boses ninyo ay maaaring maging lakas ng loob ng isang pusong sugatan. Ako si Madam Luna. At tandaan ninyo, bawat desisyon may kapalit. Hanggang sa muli, paalam!